4,601 iniwasan ng mas malalakas na magsasaka. Nakikisali sa labanan at mabilis na nilapitan ang nakasisilaw na espada. Gayunpaman, sila ay agad na napawi sa kawalan ng matinding sword energy. Sa ilang sandali lang, mahigit 100 powerhouse ang napatay. Pagkatapos na nasaksihan ang kanilang pagkamatay, ang iba ay hindi nang ahas na padalos-dalos na lumapit sa espada. Samantala, si James naman ay nakatitig din sa matangkad na espada sa langit ng may paghanga. Naramdaman niya ang isang pamilyar na aura na nanggagaling dito. Ito ay ang kapangyarihan ng 9 Voices of Chaos. Nagulat si James, naisip ni James sa kanyang sarili, kaya ito ng Chaos Master. Espada. Ang boses ng multo ng Ancestral Blood Master ay biglang tumunog sa isip ni James. Nagsasabing, iyan ang Chaos Sword, ang espada ng Chaos Master sa nakaraan. Agad na nakuha ni James ang kumpirmasyon ng pinagmulan ng espada. Nakatutok ang kanyang tingin sa Chaos Sword. Ang Chaos Sword ay naglabas ng malakas na aura, at maging si James ay interesado. Ito. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat, dahil nakapatay na ang espada. Maraming powerhouses. Namangha si Wailria sa lakas ng espada, at sinabing, nakakamangha. Para maging aura nito, napakalakas, dapat itong kabilang sa isang nakakatakot na powerhouse. Sinuri niya at napagpasyahan na ang espada ay maaaring magkaroon ng lakas ang may-ari na labanan ang pinuno ng Thea sect kahit na mayroon siya. Hindi pumasok sa Chaos rank. Matapos lumitaw ang Chaos Sword, mabilis itong nawala sa kawalan. Nataranta ang lahat sa biglaang pagkawala nito. Maraming cultivator ang naglibot sa paghahanap para sa Chaos Sword. Hinanap nila. Ang buong planeta ay wala pang nakitang bakas ng espada. Ano ba talaga ang nangyari noong unang Sky Burial, Mr. Shrivel? Tanong ni James. Ang multo ng Ancestral Blood Master, na nasa loob ng espasyong nilikha niya. Bagamat hindi maramdaman ng multo ang kanyang pangunahing sarili, taglay niya ang mga alaala ng Ancestral Blood Master, na nakaligtas sa unang Sky Burial. Ang multo ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa ibabaw ng isang espiritual na bundok sa loob ng espasyo. Si James ang gumawa. Tahimik siyang nakaupo na may time na ekspresyon. Maya-maya, sumagot siya, parang pinaghihinalaan mo. Noon, hindi lang si Yala ang naisip. Ang Chaos District. Sa halip, ito ay ang buong universo sa harap mo. Posible na hindi lahat ng powerhouse sa 9 districts ay pwede itinatakda sa Chaos District. Kaya, nagkaisa sila at pilit na pinaplano ito. Universo sa Chaos District. Sa una, ang universo ay hindi natuklasan. Ilang oras. Ngunit nang ito ay natuklasan, isang malaking labanan ang sumiklab. Hindi mabilang. Lumahok ang mga powerhouse mula sa Chaos District, at marami ang walang kapantay. Namatay ang mga magsasaka. Maikling ipinaliwanag ng multo ang nakaraang pangyayari. Nakilahok din siya sa laban na iyon. Gayunpaman, ang kanilang mga kaaway ay nakakatakot. Malakas kahit projection lang. Sa huli, tumakas siya sa larangan ng digmaan dahil sa takot na mawala ang kanyang buhay. Tara na. Umalangaw-ngaw ang boses ni Wailria sa kanyang tenga. Nabalik si James sa realidad. Sumunod siya sa likod ni Wailria at iniwan ang sinaunang larangan ng digmaan magkasama. Nagmamadali silang pumunta sa susunod na lokasyon na tinatakan ng A. Pagbuo. Samantala, isang pulong ang nagaganap sa punong tanggapan ng Yala sect. Umupo si Yvonne sa pinakamataas na upuan ng bulwagan, at mga powerhouse ng Yala sect. At ang Demonium sect ay nakatayo sa ibaba niya. Tiningnan ni Yvonne ang mga powerhouse sa ibaba niya, tumayo, at sinabing, it's a crucial panahon para sa Yala sect at sa Demonium sect ngayon. Si Yala ay pinatay ng isang powerhouse mula sa Chaos District. Ang kanyang kaluluwa noon, direktang napawi sa isang atake ng espada. Gayunpaman, pinaghandaan na niya ang kanyang kamatayan. Bumuo siya ng plano. Muling mabuhay. Hanggat siya ay muling nabubuhay, siya ay agad na papasok sa Chaos rank. Kapag nangyari iyon, tiyak na magkakaroon ng firm ang Yala sect. Foothold sa siyam na distrito ng Endlos.
Lahat ng narito ay mag-aambag sa kanyang muling pagkabuhay. Ang Yala sect ay gantimpalaan ang lahat ng maganda. Umalangaw-ngaw sa hallway ang boses ni Yvonne. Isang powerhouse ang biglang humakbang, lumuhad sa isang tuhod, at nagsabi, "Mataimtim, sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan kong gawin, sir. Handa akong gawin ang anumang kailangan. Sa akin." Bahagyang ngumiti si Yvonne at sinabing, "Ang aking guro, si Yala, ay nakakuha ng isang transcendent kasanayang tinatawag na Death Ify Altes. 4,602. Kabanata 4,602 ang kamatayan Ify Altes ay A. Maalamat na kasanayan. Ang pinagmulan nito ay hindi alam, ngunit ang kondisyon para sa paglilinang nito ay hindi kapani-paniwalang malupit. Ang isa ay kailangang mamatay upang linangin ito. Kaya, walang sino man ang nang-ahas na subukang linangin ito mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Hinulaan na ni Yala ang kanyang kamatayan, kaya nag-ayos siya ng maaga. Ang Death Ify Altes ay nangangailangan ng malaking halaga ng enerhiya sa loob ng katawan ng isang tao. Pinagsama ni Yala ang universo na ito sa Yala Realm bago siya namatay upang maghanda para sa araw na ito. Maraming nilalang ang nakapasok sa Yala Realm. Pagkatapos ng kanilang kamatayan, gagawin nila maging makapangyarihang enerhiya at hinihigop ng katawan ni Yala. Pagkatapos ng kanyang katawan, sumisipsip ng sapat na enerhiya, babalik siya sa buhay at papasok sa Chaos Rank. Ang iyong gawain ay patayin ang mga magsasaka na nakapasok sa Yala Realm. Nagbigay ng utos si Yvonne sa mga powerhouse na nagtipon sa bulwagan. Isang malaking bilang ng mga powerhouse ang nakapasok sa Yala Realm. Ang labasan ng Yala Realm ay sarado na, at ang malalakas na Porma Sion ay selyado na. Ito. Bago mamatay si Yala, itinayo niya ang mga makapangyarihang Porma Sion na ito. Tanging ang mga powerhouse sa Chaos Rank ay maaaring makalusot sa kanila. Gayunpaman, walang cultivator na nakulong sa loob ng Yala Realm ang nakarating sa Chaos Rank. Para silang nakulong na biktima na naghihintay na mapatay. Oo, sir. Isang maayos at malakas na tugon ang umalangaw-ngaw sa bulwagan. Nagpatuloy si Yvonne, na nagsasabing, ang posisyon ng pinuno ng Demonium Sect ay bakante ngayon. Kung sino ang mag-aambag sa pagkakataong ito ay magtatagumpay sa posisyon. Ang mga powerhouse sa loob ng bulwagan ay agad na naakit sa kanyang mga salita. Lalo na si Sochi. Gustong sakupin ni Sochi ang Demonium Sect at gamitin ang kanilang puwersa para umatake ang Aeternus District. Samantala, ang mga cultivator na nakapasok sa Yala Realm ay ganap na clueless tungkol sa paparating na panganib, kasama si James. Sina James at Waleria ay nakipagsapalaran sa isang nawasak na sinaunang pagkasira. Habang naglalakad sa mga guho, nagtanong si James dahil sa curiosity, "Pwede ba talagang pumasok sa Chaos Rank?" "Oo naman." Si Waleria ay mapagmataas at buong pagmamalaki na sinabi, "I've cultivated the." Nagpapasigla sa sining sa pagiging perpekto at nakalusot na sa threshold ng ang Chaos Rank. Hanggat kaya kung maibalik ang lakas ko, madali akong pumasok sa Chaos Rank. Ano ang balak mong gawin pagkatapos mong makapasok sa Chaos Rank? Tanong ni James. Hindi ko talaga naisip ang tungkol dito. Hinawakan ni Waleria ang kanyang baba na nag-iisip. Hindi niya gaanong naibigay ang kanyang kinabukasan. Konsiderasyon bago. Bigla siyang tumuro at nagtanong, "Ano iyon?" Isang parang multo na bulubundukin sa unahan nila ang biglang lumitaw sa unahan. Sila. Sa tuktok ng isa sa mga bundok ay isang panaginip na palasyo na halos mukhang wala. Tumingin si James sa unahan nila nang may pagtataka at sumagot, "Hindi ko alam." Unti-unting naging malabo ang bulubundukin at palasyo. Agad na nahuli ang hitsura ng marilag na bulubundukin. Atensyon ng lahat. Mabilis na nagtipon ang mga magsasaka sa Yala Realm. Sa paligid nito, swoosh! Nang mabuo ang isang pulutong sa labas ng bulubundukin, pumasok ang ilang mahiwagang nilalang. Lumitaw ang itim na damit at bigla silang inatake. Ilang mas mahina. Agad na napatay ang mga magsasaka, samantalang ang mga mas malalakas ay nasugatan din. Napansin din ni James ang mga nilalang na palihim na lumalapit sa kanya.
4,603. Chapter 4,603 biglang lumingon si James. At itinulak ang palad niya pasulong. Isang nakakatakot na puwersa ng palad ang sumambulat at tumama sa walang bisa. Mabilis na lumabas ang isang nakaitim na nilalang para harangin ang pag-atake ni James. Ang paghaharap ay nagdulot ng nakakatakot na shockwave na kumalat sa paligid. Parehong itinulak palayo ng puwersa si James at ang nakaitim na damit. Puno ng pagkabigla ang kulubot na mukha ng lalaking nakasuot ng itim. Tumayo siya sa distansya at sinabing, hindi ko ine-expect na mag-improve ka ng husto sa isang maikling panahon. Sa wakas ay nakita na ni James ang mukha ng kanyang kalaban. Iyon ay ang Demonium Sect. Elder, Xylon, isang powerhouse sa huling yugto ng Kylum Acme rank. Hindi na natakot si James sa Kylum Acmens. Bagamat siya ay nasa Permanence Acme rank, nakapasok siya sa Boundless rank habang nasa Quasi Acme rank. Bukod dito, naabot niya ang napakataas na tagumpay sa ang Boundless rank, at napakalakas ng kanyang bloodline power. Ipagpalagay na ang kanyang kalaban ay isang late stage na Kylum Acme na hindi nakapasok sa Boundless rank, magagawa pa rin niyang makipaglaban kahit na siya hindi kayang patayin ang kanyang kalaban. Ikaw na naman. Malamig na tinignan ni James si Xylon. Wala siyang masyadong magandang impresyon sa Demonium Sect, lalo na Xel'Oneth. Dati, muntik na siyang mamatay dahil hinahabol siya ni Xel'Oneth pababa. Ngayong sinubukan siyang tambangan ni Xylon, ang galit niya sa kanila lumalim, at ang matinding pagnanasang lumaban ay bumangon sa kanyang puso. Agad na hinawakan ni Wailria si James at bamulong, huwag kang padalos-dalos. Kami ay sa loob ng Yala Realm, at mayroon ang lahat ng powerhouse ng Demonium Sect. Nagtipon dito. Ang kanilang Deputy Master at Master ay maaaring lumitaw kung ikaw ay magalit. Sila. Hindi man lang tayo magkakaroon ng pagkakataon laban sa 4 na Grand Mages, pabayaan. Silang dalawa. Agad namang kumalma si James. Tapos, malamig niyang sabi, hindi ako interesado. Inaaway kita ngayon. Magwala. Alam ni Xylon na hindi madaling kalaban si James, kaya hindi siya nagpumilit na lumaban. At mabilis na nawala sa kanilang paningin. Naramdaman ni James ang shockwaves ng hindi mabilang na mga labanan na tumatagos sa hangin. Bagamat malakas ang lumaganap na puwersa, nasa unahan nila ang bulubundukin. Ay hindi nasaktan at tila protektado ng isang mahiwagang kapangyarihan. Nakakunot ang noo, naguguluhang tanong ni James, anong nangyayari pitong bakit ang Demonium Sect ay umaatake sa mga powerhouse na nagtipon dito. Malungkot na sumagot si Wailria, naganap na ang pinakamalaking takot ko. Nagkaroon siya ng masamang premonition na ang Demonium Sect ay nag-iimbak. Isang bagay pagkatapos nilang isapubliko ang lokasyon ng Yala Realm at pinahintulutan. Ang iba ay malayang pumasok. Tumingin si James kay Wailria at nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nag-isip sandali si Wailria at sumagot, kailangan muna nating umalis dito. Ang napakalakas ng Demonium Sect. Kung hindi natin isasama ang sect leader ko. Lakas, ang kabuuang lakas ng Demonium Sect ay mas mataas kaysa sa aking sekta. Gagawin namin. Maghukay ng ating mga libingan kung haharapin natin sila ngayon. Kailangan nating malaman ang totoo nila. Motibo at magplano ng naaayon. Pagkatapos magsalita, hinayla niya si James at umalis sa lugar. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa isang ilang na lugar. Umupo si James sa isang bato, at si Wailria ay nakatayo sa kanyang harapan. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Biglang tumayo si James at binasag ang katahimikan, magtatanong ako. Si Sachi ay sumali sa Demonium Sect at na-promote bilang isang elder. Siya, tiyak na alam ang tungkol sa kanilang motibo. Kaya, binalak ni James na tanungin siya tungkol dito. Tumingin sa kanya si Wailria at sinabing, sa kung ano ang nangyayari ngayon, dapat magkatuluyan. Ang Yala Realm ay hindi ligtas, at maaari tayong makatagpo ng mga miyembro ng Demonium Sect. Kung nangyari iyon, maaari nating tingnan ang bawat isa. Iba pa. Sige. Tumango si James. 4,604.
Kabanata 4604. Ang Demonium Sect ay naka-move on na. Gayunpaman, hindi naisip nina James at Whalia ang kanilang pangwakas na layunin. Nagpasya si James na tanungin si Sochi tungkol dito. Bilang isang elder ng Demonium Sect, tiyak na sasabihin sa kanya ang tungkol sa kanilang plano. Mabilis na umalis ang dalawa sa lugar. Iniska ni James ang Yala Realm para sa aura ni Sochi. Hindi nagtagal, nakita niya itong kasama ng ilan sa mga alagad ng Demonium Sect. Pagkubkob sa isang Kylem Akmin. Ang Kylem Akmin ay napilitang umatras. Sa kasamaang palad, siya ay pinatay sa wala pang 10 araw. Gayunpaman, pinabagsak niya ang marami sa mga alagad ng Demonium Sect. Matapos mapatay ang Kylem Akmin, ang mga alagad ng Demonium Sect nagtipon upang pagalingin ang kanilang mga sugat. Tumabi si Sochi habang nakatusok ang kanyang espada. Ang lupa. Humalukipkap siya at malamig na tumingin sa malayo. Sa sandaling iyon, dalawang figure ang lumitaw na walang palatandaan. Agad na binunot ni Sochi ang kanyang espada at itinutok kay James at Whalia. Sa sandaling ilabas ni Sochi ang kanyang sandata mula sa lupa, ang Demonium Sect. Ang mga alagad, na ginagamot ang kanilang mga sugat, ay tumayo. Ipinatawag nila ang kanilang armas at maingat na nakatingin sa dalawang tao sa unahan. Sochi, bati ni James sa kanya. Si Sochi ay may malamig na ekspresyon at naglabas ng masamang aura. Naawa si James matapos siyang makita sa ganoong kalagayan. Ibang-iba siya kumpara noong sila ay unang nakilala. Get lost, malamig na sagot ni Sochi. Tumingin si James sa mga alagad ng Demonium Sect sa likod ni Sochi, hinawakan kamay ni Whalia, at sinabing, dapat tayong umatras muna. Mabilis na umalis ang dalawa sa lugar. Ang mga alagad ng Demonium Sect ay nakahinga ng maluwag matapos silang makitang umatras at itabi ang kanilang mga armas. Lumapit ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang at magalang na tumawag, Elder. Utos ni Sochi, nasugatan na ang lahat. Agad na akayin sila pabalik sa gumaling. Papatayin ko mag-isa ang iba pang mga powerhouse. Oo, ma'am. Tumango ang medyo may edad na at inakay ang tropa palayo. Hindi nagtagal, naiwan si Sochi mag-isa sa lugar. Tumingin siya sa malayong kawalan. Si Whalia at James ay lumabas sa kawalan at nagpakita sa kanyang paningin. Lumapit ang dalawa at huminto sa harapan niya. Ikinaway ni Sochi ang kanyang kamay at nagtayo ng isang porma sayon upang harangan ang ibang mga nilalang. Divine Sense. Anong kailangan mo sa akin? Medyo lumuwag ang ekspresyon ni Sochi, pero hindi siya pala kaibigan sa kanila. Diretso sa punto si James. Nagsimula ng manghuli ang Demonium Sect. Pababa ng iba pang mga nilalang sa Yala Realm. Gusto kong malaman ang kanilang layunin. Matapat na sagot ni Sochi, napakahabang kwento na nagmula noong Yala ay buhay pa. Sinabi niya sa kanila ang buong kwento. Pagkatapos, tumingin siya sa kanila at sinabing, kung kayo gustong mabuhay, mabuti pang magtago. Huwag ilantad ang iyong sarili. Ang pagpatay ay malamang na huminto kapag may sapat na tayong lakas para buhayin si Yala. Matapos ibigay sa kanila ang impormasyong kailangan, umalis na si Sochi. Nagsalubong ang mga kilay ni James. Humarap siya kay Whalia at nagtanong, alam mo ba ang tungkol ang Death Ify Altes? Bahagyang tumango si Whalia at sinabing, oo naman. 9 Triga, nagtanong si James, saan galing? 4,605. Ipinaliwanag ng Kabanata 4,605 Whalia, hindi mabilang. Taon na ang nakalipas, ang pinuno ng Chaos District ang namuno sa 10 distrito ng Endlos. Noon, marami siyang kapangyarihan sa ilalim niya. Sa kanila, isa ang gusto. Upang lumikha ng isang hindi magagapi na supernatural na kapangyarihan. Sa kasamaang palad, napanatili niya. Nag-eksperimento ngunit hindi nagtagumpay bago ang pinuno ng Chaos District inatake, at ang Chaos District ay nagkagulo. Sa huli, nilikha niya ang Death Ify Altes ngunit hindi ito ginawang perpekto. Hindi kailanman. Iisipin ko ba na nakuha ni Yala ang kanyang mga kamay sa Death Ify Altes at sinubukang linangin ito. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni James.
Kinapa niya ang kanyang noo at sinabing, ang Demonium Sect ay isang malaking problema. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba makinig ka kay Sochi at magtago? Matapos itong pag-isipan sandali, nakaisip si James ng isang ideya. Tumingin siya sa Weyria at sinabing, di ba sabi mo maibabalik mo ang iyong lakas sa dati? Pick at pumasok sa Chaos Rank sa humigit kumulang 10 milyong taon. Paano kung pumasok ka sa isang puwang na aking nilikha at nag-set up ng isang pagbuo ng oras upang linangin? Kapayapaan ng isip. Samantala, hahanap ako ng mapagtataguan at hihintayin kang makabawi. Ang lakas mo. Tiningnan siya ng masama ni Weyria. Ang kanyang pag-angkin upang mabawi ang kanyang lakas at pumasok. Ang Chaos Rank sa 10 milyong taon ay isang bluff. Maaari niyang mabawi ang kanyang lakas, ngunit ang pagpasok sa Chaos Rank ay hindi iyon. Madali. Kahit na mayroon siyang 10,000 Apex, baka hindi pa rin siya makapasok sa Chaos Rank. Sa totoo lang, tungkol doon, nag-aalangan na sabi ni Weyria, nagsinungaling ako. Ang revitalizing art ay talagang kamangha-mangha, ngunit mayroon din itong downside. Pagkatapos ay cast ito, ipapasok ko ang isang pinalawig na vulnerable period. In short, hindi ako makakapasok sa Chaos Rank. Napakabilis. Alam ko na, sabi ni James, nadidismaya, kalimutan mo na ito. Kunwari wala akong sinabi. Mag-isip muna tayo ng isang bagay para mabuhay sa ngayon. Napaupo si James sa lupa. Siya ay walang kapangyarihan laban sa mabigat. Sekta ng Demonium. Buong puwersang umaatake ang Demonium Sect. Bagamat kasama ni James ang multo ng Ancestral Blood Master, hindi sapat ang lakas ng Phantom. Ang multo ay maaaring tumagal lamang ng isang araw laban kay Zel'Onath. Kaya, gusto niya ay save ang multo para sa isang kritikal na sandali. Samantala, wala ring ideya si Weyria. Hindi niya napigilan ang operasyon ng Demonium Sect at nailigtas ang lahat sa loob. Yala Realm, kahit na sa kanyang pinakamataas na lakas. Sa kanyang kalakasan, siya ay kapantay. Ivan o di kaya ay medyo mahina. Bukod dito, ang Demonium Sect ay may higit sa isang powerhouse tulad ni Ivan. Biglang may pumasok na plano sa isip niya. Hanapin natin ang bangkay ni Yala. Hanggat sirain natin ito, hindi niya magagawa. Gamitin ang Death Ify Altace para muling mabuhay. Kung ito ay nabigo, ang Demonium Sect ay hindi kailangang magbigay ng enerhiya sa kanyang katawan. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Napakawalang muwang mo. Siguradong may katawan ng Demonium Sect. Kakailanganin natin pumasok sa Demonium Palace para gawin iyon. Dahil sa panghinaan ng loob sa sinabi ni James, bumagsak si Weyria sa lupa. Sumandal ang dalawa sa likod ng isa't isa at sabay na bumantong hininga. Alam ko kung nasaan ang katawan niya. Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw malapit sa kanila. Mabilis na bumalik ang dalawa sa kanilang mga paa at tumingin sa walang laman sa unahan. Dahan-daang lumabas ang babae at naglakad palapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay maputla, at siya parang nasugatan. Matiim na tinitigan ni James at Weyria ang papalapit na babae. Habang papalapit, tiniyak sila ng babae, na nagsasabing, no need to be on bantay. Pupunta ako ng walang masamang intensyon. Tanong ni James, sino ka? Sagot ng babae, my name is Krila Sayan. Ako ay alagad ni Yala, at ako ay nagtatago sa Yala Realm. Ang trabaho ko ay nagtatrabaho kay Ivan para makumplito ang plano ni Yala. Natigilan si James sa sinabi niya. Nag-aalinlangan na tanong ni Weyria, kung disipulo ka niya, bakit ka pumunta sa amin? Bakit mo sinusubukang sirain ang plano niya? 4,606. Kabanata 4,606 na agad na isiniwalat ni Krila. Kanyang pagkakakilanlan. Ang kanyang mukha ay hindi kapani-pani walang maputla. Magsasalita pa sana siya, umubos siya. Isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa. Napaatras ng ilang hakbang sina James at Weyria, na nananatiling ligtas na distansya mula sa Krila. Hindi pa nila ma-verify kung sino siya, kaya gusto nilang maging mas maingat. Nahihirapang bumangon si Krila mula sa lupa at naupo sa isang lotus position. Siya
Hinimok ang kanyang lakas upang pagalingin at patatagin ang kanyang mga pinsala. Maya-maya, naramdaman niya. Mas mabuti. Itinaas niya ang ulo niya kay James at Waleria. Si Ivan ang panganay na alagad ni Yala at paborito rin niya. Nagkaroon ako ng hindi pagkakasundo. Kasama niya na naging dahilan ng pag-atake niya sa akin. Sa kabutihang palad, nagpadala ako ng isang clone upang makipagkita sa kanya, kung hindi ay namatay ako. Ipinaliwanag ni Krilla ang kanyang sitwasyon, at unti-unting nagdilim ang kanyang mukha. Ginawa ko lahat ng hiling niya sa akin, pero si Yala lang ang nasa puso niya. Siya. Walang awa na sinubukang kitilin ang buhay ko, kaya nawala ang katapatan ko sa kanya. Matapos marinig ang kanyang kwento, lumingon si James kay Waleria at nagtanong, "Ano ka?" Tingin. Napaisip ito sandali ni Waleria at sumagot, "Wala tayong mas magandang plano." Sabagay. Sa tingin ko, maaari nating subukan ito. Lumingon si James kay Krilla at nagtanong, "Pagkatapos sabihin mo sa amin kung nasaan ang kanyang katawan at ang mga detalye ng iyong plano." Dahan-daang tumayo si Krilla at sinabing, "Ang bangkay ni Yala ay nakaburol sa gitnang rehiyon ng kaharian na ito. Isang malakas na pormasayon ang nakaset up sa paligid ng kaharian na ito, na nagpapahintulot sa kanya katawan upang sumipsip ng enerhiya ng isang magsasaka na namamatay. So, ano ba talaga ang plano mo?" Tanong ni Waleria. Dahan-daang paliwanag ni Krilla, "Gusto kong pigilan ang muling pagkabuhay ni Yala. Ang tanging paraan para makamit iyon ay ang ganap na sirain ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi ko makuha. Malapit sa kanyang katawan sa gitnang rehiyon lamang. Kaya kailangan ko ng tulong." Tanong ni James, "Bakit tayo? Mayroong hindi mabilang na mga powerhouse sa Yala realm, na marami sa kanila ay mas malakas kaysa sa amin." Tumingin si Krilla kay Waleria at sumagot, "Dahil siya ang Thea Sect. Elder ng Grand Sect." Noong nakaraan, si Krilla ay naninirahan sa loob ng Yala Realm. Pagkatapos noon, binuksan niya at pinutol niya ang relasyon sa Demonium Sect, lihim siya. Nag-imbestiga ng maraming bagay. Kaya, alam niya sina James at Waleria. Bagamat hindi pa nakakabawi si Waleria sa kanyang pinakamataas na lakas, siya pa rin ang Grand Sect Elder ng Thea Sect at tiyak na may iba't ibang paraan ng pakikipaglaban. Sa makatuwid, nagpasya si Krilla na sila ang pinakamahusay na magkasosyo. Hinayla ni James si Waleria sa tabi, iwinagayway ang kanyang kamay, at nag-set up ng isolation. Pagbuo. Pagkatapos, tinanong niya, "Naniniwala ka ba sa kanya?" Naisip ito ni Waleria at sumagot, "Sa tingin ko mapagkakatiwalaan natin siya." Ano kaya ang iniisip mo? Dahil ang Demonium Sect ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Kung ang layunin nila ay patayin ako, maaari nilang ipadala ang 4 na Grand Mage, ang kanilang Deputy Sect Leader, o Sect Pinuno. Hindi ako magkakaroon ng pagkakataon laban sa sinuman sa kanila ngayon. Ito ay hindi kailangan na ipadala siya at gumawa ng napakaraming kasinungalingan para lang mawala ako. Sige. Pagkatapos, maniniwala kami sa kanya sa ngayon. Mas mabuti kung maaari nating sirain katawan ni Yala sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa kanya. Mabaygo man ang plano natin, wala tayo matatalo din. Matapos ang maikling talakayan sa loob ng pormasayon, nagkaroon ng conclusion ang dalawa. Pinaghiwa-hiwalay nila ang pormasayon, at naglakad si James nang may matangkad na ngiti. "Krilla pala ang pangalan mo. Maniniwala kami sa iyo sa ngayon at sasamahan ka namin. Ibilang mo ako." Biglang umalangaw-ngaw ang isang boses. Agad na nagdilim ang mga ekspresyon ni James, Waleria, at Krilla. Nagtayo si Krilla ng isang pormasayon upang maiwasan ang iba pang mga magsasaka. Divine senses mula sa paghahanap sa kanila. Gayunpaman, may isang taong nagawang makapasok. Kanyang pormasayon. Pinagmasdan nilang tatlo ang kanilang paligid. May babaeng dahan-daang lumapit sa di kalayuan. Nakasuot siya ng itim na damit at may itim na enerhiyang naglalabas sa kanyang katawan. Ang kanyang aura ay nagmistulang isang masamang tao. Sache. Napatingin sa kanya si James na nagtataka at nagtanong, "Di ba umalis? Bakit ka bumalik? Narinig mo ba lahat?" 4,607
Chapter 4607 lumapit si Sochi sa kanila at huminto sa harap nila. Then, she replied, umalis ako pero bumalik after sensing isang powerhouse sa malapit. Kung gayon ano ang gusto mo? Tinitigan ng masama ni Whalia si Sochi. Naiinis siya sa aura ni Sochi. Sumagot ng totoo si Sochi, gusto kong pumunta sa gitnang rehiyon ng kaharian na ito. Palitan si Yala at sumipsap ng enerhiya sa larangang ito. Gusto kong guluhin si Yvonne. Planuhin at patayin siya. Pagkatapos, maaari kong kunin ang kanyang posisyon bilang Yala sect at pinuno ng Demonium sect. Matapang na ipinahayag ni Sochi ang kanyang mga ambisyon. Nang marinig ito, sumulyap si Krilla sa kanya ng may pag-iisip. Si Whalia naman ay humagalpak ng tawa. Haha! Ano ang nagbibigay sa iyo ng gayong pagtitiwala? Naiintindihan mo ba kung ano ka? Pinag-uusapan. May ideya ka ba kung gaano kalakas si Yvonne? Hindi nag-abalang tumugon si Sochi sa mga panunuya niya. Para maibsan ang tense na atmosphere, sabi ni James habang nakangiti, the more help makukuha natin, mas mabuti. Mula ngayon, magkaalyado na tayo sa iisang bangka. Kami. Kailangang magtulungan para masira ang plano ni Yvonne. Sabi ni Krilla, una, dapat maghanap tayo ng lugar para maiwasan ang pag-akit ng atensyon. Ang hinahabol ng Demonium sect at Yala sect ang mga powerhouse dito. Kaharian. Magtago muna tayo at kumilos na lang pagkatapos ng mga laban. Sige. Tumanggo si Whalia. Si James at Sochi ay walang anumang pagtutol. 1/3. Itinagol ng apat ang kanilang mga aura at tahimik na umalis sa lugar. Mabilis silang nag-transverse. Sa pamamagitan ng Yala Realm at hindi nagtagal ay dumating sa isang sinaunang lugar. Nagkaroon ng isang sinaunang pormasayon na humaharang sa kanilang landas. Bagamat nasira na, ganoon pa rin. Naglalaman ng malakas na puwersa. Kaya mo bang sirain? Tanong ni Whalia. Saglit na pinagmasdan ni James ang formation at sumagot ng, hindi dapat problema. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpatawag ng ilang sinaunang inscription ng pormasayon. Ang mga inscription ay lumubog sa pormasayon at agad na binago sa tumugma sa mga inscription na ginamit upang i-set up ang pagbuo. Maya-maya, may nabuong crack. Nagtatakang sinabi ni Whalia, kakaiba ka talaga. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Linangin. Hindi pa ako nakakita o nakarinig ng mga ganitong pamamaraan. Humalaklak si James ngunit hindi nagpaliwanag sa sarili. Iniba niya ang paksa, sinabi. Pumasok na tayo sa loob para magtago sa ngayon. Pagkatapos magsalita, dumaan siya sa siwang sa isang iglap. Sina Whalia, Sochi, at Krilla ay nakasunod sa kanyang likuran. Matapos makapasok sa formation, nagsara ang crack. Samantala, nagbago ang tanawin sa harap ng apat. Nakakita sila ng magandang bulubundukin at mga ilog sa unahan nila. Nagkaroon ng isang higanteng tabletang bato sa hindi kalayuan na may mga salitang nakaukit dito. Ang stone tablet ay mukhang sira-sira ngunit naglalabas pa rin ng malakas na sword intent. Kumalat ang sword intent na parang mga alon sa karagatan. Nang makita ang mga salitang nakaukit sa tapyas ng bato, napabulala si Whalia. Ang Saber Sect. 4,608. Kabanata 4,608 napatingin si James sa gulat. Whalia at nagtanong, ano ang Saber Sect? Samantala, nakakunot ang noo ni Sochi na parang alam din niya ang tungkol sa Saber Sect. Huminga ng malalim si Whalia at nagpaliwanag, ang Saber Sect ay isang makapangyarihan puwersa na umiral ng hindi mabilang na mga taon na ang nakalipas. Bago ang pinuno ng Chaos Sect, pumasok sa Chaos rank at naging Endless Leader, ginamit ng Saber Sect. Upang masugpo ang Chaos Sect, humarap si Whalia kay Krilla at nagtanong, matagal ka na sa kaharian na ito. Oras, kaya dapat mong malaman ang tungkol sa mga guho dito, tama. Ang mga guho ng Saber Sect. Nawala ilang taon na ang nakalipas, kaya bakit dito sa Yala Realm? Paliwanag ni Krilla, many years ago, this universe has not exist. Gayunpaman, maraming powerhouses ang nakadama ng pagkakaroon ng Chaos District at sapilitang pinaghiwa-hiwalay. Magkasama ang sansinukob na ito.
Naguguluhang tanong ni Whalia, bakit? Si James ay pare-parehong nag-usisa tungkol sa maraming mga lihim na umiikot sa paligid. Yala Realm. Si Sachi, na mula sa Aeternis District, ay walang kaalam-alam tungkol sa Yala Kaharian. Kaya naman, tahimik siyang tumabi at nakinig. Sinabi ni Krilla, dahil naramdaman ng mga powerhouse na ito ang pagkakaroon ng Chaos District. Ang Chaos District ay isang napakapambihira lugar, at hindi sila nakapasok doon. Para ma-project sila sa Chaos District, kinailangan nilang ilipat ang ilang sinaunang guho mula sa sinaunang panahon. Ang kaharian na ito. Pagkatapos, ginamit nila ang kapangyarihan ng mga sinaunang guho na ito upang pahiniin ang hadlang ng distrito. Ito ang tanging paraan upang maipakita ang mundong ito doon. Hinawakan ni James ang kanyang baba na nag-iisip. Ang siyam na distrito ng Endlos ay may hindi mabilang na mga powerhouse. Gayunpaman, wala sa kanila ang may kakayahang pumasok sa Chaos District. Sa huli, wala silang pagpipilian kundi ay project ang kanilang sarili sa Chaos Distrito sa pamamagitan ng napakalawak na paraan. Samantala, ang Chaos Master ay may kakayahang tumagos sa Chaos at pinatay ang pangunahing katawan ni Yala, na nasa isang lugar sa siyam na distrito ng Endlos. Sa paghusga mula dito, ang Chaos Master ay tiyak na isang nakakatakot na powerhouse. O, mas tiyak, ang kanyang 9 Voices of Chaos ay isang nakakatakot na pag-iral. Sa natutunan ni James, si Teresa ang tumulong at gumabay sa mga Chaos Master para linangin ang 9 Voices of Chaos. Nag-isip si James, maaaring ang Dooms, ang Chaos Master, at si Teresa ay may kaugnayan sa dating Endless Lord. Nagpatuloy si Krilla, na nagsasabing, kaya, hindi naman talaga kakaiba na mahanap ang mga guho ng Saber Sect na nawala ng hindi mabilang. Taon na ang nakalipas dito. Inalis ni James ang kanyang iniisip. Tumingin siya sa tanawing nasa harapan niya at nagtanong, anong meron dito? Nasuri mo na ba ito dati? Umiling si Krilla. Hindi, binalaan ako ni Yala na huwag nang walang habas na pumasok. Ang mga pinaghihigpitang lugar na ito dahil puno ng panganib. Kahit na si Krilla ay nanirahan sa Yala Realm sa loob ng maraming taon, siya ay nagkaroon lamang. Nakipagsapalaran sa ilang mga pinaghihigpitang lugar, na may tiwala siyang mabuhay. At iniwasan ang mas mapanganib na mga lugar. Ang Saber Sect ay isang lugar na hindi pa niya ginalugad noon. Dahil nandito na tayo, tingnan natin. Pagkatapos magsalita, naglakad pasulong si James. Pwede naman kayong mauna. Mananatili ako dito para gamutin ang mga sugat ko. Malubhang nasugatan si Krilla at ayaw makipagsapalaran sa Saber Sect. Isa na siyang powerhouse, at hindi siya interesado sa mga ordinaryong kayamanan. Bagamat nagawa ni Ivan na sirain ang kanyang clone, siya ay malaki pa rin. Powerhouse. Sa kanyang prime, hindi siya gaanong inferior kay Ivan. Nasugatan lang siya. Dahil wala siyang bantay kay Ivan at hindi niya inaasahan. Para atakihin siya. Sumulong si James at hindi nagtagal ay nakarating sa stone tablet. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa mga salitang nakaukit sa tabletang bato Saber Sect. Ang dalawang salita ay naglalaman ng napakalakas na sword intent. Kahit na hindi mabilang na iyan ang lumipas, ang sword intent ay makapangyarihan pa rin. Ang ibig sabihin ng ordinaryong Kailamak ay hindi kailanman makakalaban sa mga kapangyarihan nito. Tanong ni James, ano ang pinagmulan ng Saber Sect? Sumagot si Whalia, ang Saber Sect ay kapantay ng kasalukuyang 9 districts. Nangungunang sekta. Maraming taon na ang nakalilipas, ito ay isang nangingibabaw na puwersa sa siyam na distrito. Hindi, noon, ito pa rin ang 10 distrito. 4,600. Kabanata 4,600 na nagtataka, nagtanong si James, bakit? Nawala ang Saber Sect. Umiling si Whalia at sinabing, paano ko malalaman? Hindi na nagtanong pa si James dahil wala siyang makuhang sagot. Nagpatuloy ang grupo sa pagsulong. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa main ng Saber Sect. Bundok. Mula sa malayo, ang bundok ay tila isang matalim na talam na ipinasok sa lupa. Napapaligiran ito ng hindi napapansing sword energy. Maliban kung ang isa ay A. Walang katulad na powerhouse,
magiging mahirap na tuklasin ang sword energy sa paligid nito. Si James at ang kanyang mga kasama ay nakatayo sa labas ng pasukan ng main hall, na kung saan ay hindi nabuksan sa hindi mabilang na taon. Lumapit si James, itinaas ang kamay, at sinubukang itulak ang pinto. Gayunpaman, nanatiling hindi gumagalaw ang pinto. Pinakilos niya ang lahat ng kanyang lakas at sinubukan itong muli, ngunit wala itong silbi. Ang pinto ay hindi kapani-paniwalang mabigat. Binawi ni James ang kamay niya at humakbang paatras. Pagkatapos suriin ang pinto saglit, sinabi ni Waleria, may restriction na inilagay sa pintuan. Ang mga normal na magsasaka ay hindi kayang buksan ito. Ganun ba? Bakit hindi ko maramdaman ang paghihigpit? Sinuri ni James ang pinto at sinubukang hanapin ang paghihigpit. Gayunpaman, wala siyang nagawa. Para sa kanya, ang pinto ay tila napaka-ordinaryo at noon hindi naglalabas ng anumang kapangyarihan. Nagpatawag si Waleria ng ilang mahiwagang inscription mula sa kanyang palad. Lumutang ang mga inscription sa pintuan at lumubog dito. Biglang nag-react yung pinto. Ilang hanay ng mga salita ang lumitaw at nagsimula. Umiikot sa ibabaw ng pinto. Ito ay isang sword seal. Nakilala agad ni Waleria ang selyo at sinabi. Ang paghihigpit na nakalagay sa pinto ay isang sword seal. Kailangan natin ng kasama. Malakas na espada para mabuksan ito. Isang taong may makapangyarihang espada. Nababagay ako sa paglalarawan. Bahagyang ngumiti si James at nagtaas ng kamay. Isang mapanlinlang na mahabang espada ang nagpakita sa kanyang kamay, at pagkatapos ay pinakilos niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan ng sword path. Ang kanyang mahabang espada ay naging mas maliwanag, at isang malakas na sword energy ang sumambulat patungo sa pinto. Isang nakakatakot na sword intent ang lumabas sa pinto at hinampas si James. Napabuga ng lakas si James. Bumagsak siya sa lupa at iniluwa ang isang subo ng dugo. Saway ni Waleria, sabi ko kailangan natin ng may makapangyarihan. Kasanayan sa espada. Bumangon si James mula sa lupa at nahihiyang sinabi, aba, akala ko ako na isang napakahusay na eskrimador. Ipinikit ni Waleria ang kanyang mga mata at sinabing, malamang hindi mo naiintindihan kung ano bihasang eskrimador ay. I meant to say we need someone at least sa Kylem. Walang hangganang ranggo. Walang magawang sagot ni James, ibig sabihin malayo pa akong maging sanay. Eskrimador. Tumingin siya kay Waleria at nagtanong, kaya maaari mo bang buksan ito? Sa prime ko, oo. Pero ngayon, hindi na, ani Waleria. Tumigil sa pagtatanong si James at tumalikod, naglakad patungo sa isa pa lugar. Ang Saber Sect ay isang malakas na puwersa noon, at tiyak na sila nagkaroon ng malalaking kayamanan na naiwan sa kanilang mga guho. Pakiramdam ni James ay hindi nila gagawin. Kinakailangang nasa pangunahing bulwagan. Kaya, nais niyang hanapin ang iba pang mga lugar. 4,610. Kabanata 4,610 sa loob ng mga guho ng Saber Sect, ang pangunahing bundok ang tanging lugar na medyo napreserba. Ang iba pang mga lugar ay nagkaroon. Naging tambak na ng nibo sa lupa. Kahit nandyan. Ang ilan ay may mga nakatayong gusali, halos hindi buo ang mga ito. Ang Empyrean spiritual energy sa Saber Sect ay siksik. Gayunpaman, pagkatapos sa napakatagal na paghahanap, walang makitang Empyrean herbs o kayamanan si James. Pagkatapos niyang hanapin ang buong lugar, bumalik siya sa main hall. Tulala siyang nakaupo sa threshold ng pinto. Tumabi sa kanya sina Waleria at Sochi. Tumingin si James sa dalawang babae at nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Gawin. Nagtatago ka lang dito. Umiling si Waleria, ipinahayag na wala siyang plano. Si Sochi naman ay nanatiling tahimik. Sumuko na si James sa paghingi ng mga ideya sa kanila. Nais niyang gumawa ng paraan upang makapasok sa pangunahing bulwagan upang subukan ang kanyang kapalaran sa paghahanap. Supernatural powers na naiwan. Sinubukan ulit ni James na buksan ang pinto. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay. Samantala, nag-set up na si Waleria ng time formation sa labas ng main hall. Para mabawi ang kanyang lakas. Nagsimula na ring magtanim si Sochi.
Ang kanyang katawan ay naglabas ng nasirang enerhiya, at siya. Ang mga mata ay may nakakatakot na panlilisik na para bang may bagyo sa kanya. Kung siya ay ipamalas ang kanyang kapangyarihan, walang alinlangang magdudulot ito ng malawakang pagkawasak. Sa lahat ng nasa cultivation, si James ay naiwan na walang magawa. Tumayo siya sa labas ng main hall at tinitigan ang hindi mabilang na mahiwagang salita. Umiikot sa pintuan sa unahan niya. Mr. Shrivel, maaari mo bang buksan ang selyo sa pinto? Tanong ni James sa Ancestral. Ang multo ng Bloodmaster para sa tulong. Oo. Ang boses ng Ancestral Bloodmaster ay umalingaw sa kanyang isipan. Napakalakas ng selyo. Uubos ang lakas ko para buksan ito. Kung kailangan kong lumaban sa lalong madaling panahon, ang aking enerhiya ay tatagal lamang ng kalahating araw. Kung ang aking naubos ang enerhiya, mawawala ang phantom body na ito. Sumagot si James, buksan mo. Ang pakikipaglaban sa isang buong araw at kalahating araw ay hindi gumawa ng malaking pagkakaiba. Walang balak si James na hilingin sa Ancestral Bloodmaster na tulungan siyang pumatay. Kahit sino. Kailangan lang niya ang kanyang tulong upang hadlangan ang iba pang mga powerhouse kung kailan. Kailangan. Sige. Kailangan kong hiramin ang katawan mo para mabuksan ito. Naramdaman ni James ang malakas na puwersa na bumubuhos sa kanyang katawan. Unti-unti, nawalan siya ng kontrol. Sa mga galaw ng kanyang katawan. Ang multo ng Ancestral Bloodmaster ay sumakop sa kanyang katawan. Itinaas niya ang kamay ni James, at isang mahabang espada ang unti-unting nagkatotoo. Ang Ancestral Bloodmaster ay naglaslas ng espada sa pintuan. Isang nagniningning na sword energy ang lumabas at lumubog sa pinto. Ang pinto ay nagsimulang lumiwanag ng maliwanag, at isang malakas na puwersa ang lumitaw ng mabilis. Sumipsip ng sword energy. Agad na nakita ni Waleria at Sachi ang abnormalidad at itinigil ang kanilang paglilinang. Napatingin ang dalawa kay James, nakatayo sa harap ng pinto at nakahawak sa maliwanag na mahabang espada. Nagulat si Waleria matapos maramdaman ang sword energy na nabuo mula kay James. Mahabang espada. She exclaimed, talagang tinatago niya ang lakas niya. Iyon ay ilang talagang malakas na sword energy. Parehong nagulat si Sachi. Naglakbay siya kasama si James ng mahabang panahon at pamilyar sa kanyang lakas. Gayunpaman, ang kahanga-hangang kapangyarihan niya. Ang ipinapakita ngayon ay ang sa isang taong pumasok sa Kylem. Walang hanggan na ranggo. Ang pinto ay patuloy na hinihigop ang sword energy. Pagkatapos ng ganap, hinihigop ang Mar-Engel na kapangyarihan, ang mahigpit. Hamina ang kapangyarihan. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto. 4,611. Kabanata 4,611 isang malakas na puwersa ang lumitaw mula sa pinto at sinipsip si James sa loob ng bulwagan. Pagkatapos pumasok ni James sa bulwagan, ang pinto ay nagsara sa likod niya, at ang mahigpit. Muling lumitaw ang selyo. Sa labas ng pinto, lumabas sina Waleria at Sachi sa kani-kanilang time formations. Nakatayo ang dalawa sa harap ng pinto at naguguluhan silang nagkatinginan. Ang Kylem Boundless Rank. Sabay-sabay silang nagsalita. Samantala, si James ay nasa loob ng isang malawak na bulwagan na may mga pattern sa paligid. Mga pader. Sa pinakamataas na upuan ng bulwagan ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Naubos ko na ang kalahati ng lakas ko para buksan ang pinto. Ang aking multo. Ang enerhiya ng katawan ay maaaring mapuna ng Empyrean Herbs o anumang bihirang bagay na naglalaman ng enerhiya. Sagot ni James, got it. Gagawin ko ang aking makakaya upang makahanap ng mga Empyrean Herbs para mapanatili ang iyong katawan ng multo. Mas panatag ako sa pag-survive sa Endless 9. Mga distrito sa tulong mo. Pagkatapos magsalita, tumingin si James sa lalaking nakaupo sa pinakamataas na upuan ng bulwagan na may pagkamausisa. Ang lalaki ay nakasuot ng puting damit at mukhang walang bahid ng mundo. Lumakad si James, at isang mahinang simoy ng hangin ang hamampas. Agad na nalanta ang lalaki sa pinakamataas na upuan dahil sa simoy ng hangin. Ang kanyang mga damit, at ang laman ay gumuho sa alabok, na nag-iiwan lamang ng isang peklat na kalansay sa lugar.
Lumapit si James at saglit itong pinagmasdan. Tapos, binaling niya ang atensyon niya. Ang nakapalibot na mga pader na may mahiwagang pattern. Ang mga pattern sa dingding ay mahiwagang mga guhit ng Katanji tanging sword moves. Universal Sword Art. Sa sandaling sinimulan ni James na suriin ang mga guhit, isang boses ang umalangaw-ngaw sa kanya. Isip. Nagulat sa lumalakas na boses, naramdaman ni James na blanko ang kanyang isip. Siya bigla. Pumasok sa isang malatrance na estado, at ang mga guhit sa paligid niya ay nagsimulang gumalaw. Pinanood ni James na nabuhay ang mga dibuho at nagsagawa ng malalim. Talino ng espada. Sinubukan niyang intindihin ang teknik pero bigla siyang nahimite. Lumipas ang mahabang panahon bago siya tuluyang nagkamalay. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakaramdam siya ng pagkahilo. Anong malalim na swordsmanship? Huminga ng malalim si James at umupo sa isang lotus position. Hinimok niya ang kanyang lakas. Ayusin muli ang sarili. Makalipas ang ilang sandali, mas gumaan ang pakiramdam niya. May naiintindihan ka ba, Mr. Shrivel? Tinanong ni James ang Ancestral Blood Master tungkol sa mga guhit. Sumagot ang Ancestral Blood Master, ito ay isang malalim na pamamaraan ng espada na nilikha. Sa pamamagitan ng iba't ibang path powers ng langit at lupa. Nakakatakot ang lakas nito. Sa kasamaang palad, naiintindihan ko lamang ang mga pangunahing kaalaman, hindi ang buong pamamaraan. Kakailanganin mo ang 1,000 paths holy body at para linangin ang lahat ng paths ng langit at lupa upang isabuhay ito. Sabi nga, bagay na bagay sa'yo. Natuwa si James matapos marinig ang kanyang sinabi. Isang sword move na nilikha gamit ang iba't ibang path ng langit at lupa ay tumunog. Tailor-made para sa kanya. Hindi ko inaasahan na matitisid ako sa napakalaking kayamanan sa loob ng Saber. Ang pangunahing bulwagan ng sekta. Tumayo si James at tiningnan ang kalansay sa pinakamataas na upuan. Yumuko siya at sinabing, salamat sa pag-iwan sa Universal Sword Art dito, sir. Matapos niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat, isang bakas ng puting ambon ang lumitaw mula sa balangkas at natipon upang bumuo ng isang translucent figure. Lumutang ang figure sa itaas ng main hall at tinitigan si James. Kaagad. Pagkatapos, isang maliwanag na hitsura ng pagkabigo ang sumilay sa kanyang mukha. 4,612. Kabanata 4,612 napansin agad ni James ang disdain at pagkabigo sa mukha ng figure. Pansamantalang bati niya, sir. Ang malabong figure ay unti-unting naging pisikal na katawan. Tumingin siya sa naguguluhan si James at nagtanong, paano ka nakapasok sa Saber Sect na may ganoong mababang cultivation base? Itinayo ng lalaki ang porma sayon sa paligid ng Saber Sect, na ginawa ito. Imposible para sa mga tagalabas na masira ng walang napakalaking lakas. Gayunpaman, human cultivator sa Permanence Acme rank ay lumitaw sa Saber. Ang pangunahing bulwagan ng sekta. Kaya, hindi ka pani-paniwalang nalilito siya sa sitwasyon. Sumagot ng totoo si James, totoo nga, wala akong lakas para sirain ang selyo. Gayunpaman, ang phantom body ng ang powerhouse ay naninirahan sa loob ng isang puwang na aking ginawa. Siya ang tumulong sa akin. Buksan mo ang seal na nakalagay sa pinto. I see, bulong ng lalaki. Tumingin siya kay James at sinabing, kahit na ikaw. Cultivation base ay medyo mababa, kapalaran ang nagdala sa iyo dito, at ito ay sinadya upang maging. Bukod dito, ang iyong pangangatawan ay hindi ka pani-paniwalang tugma sa Universal Sword. Sining. 9 Triga, nagtanong si James, ikaw ba ang umalis sa Universal Sword Art? Dito. Bahagyang tumango ang lalaki at sumagot, oo. Binal-ikan niya ang nakaraan. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, ang Universal. Ang Sword Art ay isang supernatural art na ginugol ko sa buong buhay ko sa paglikha. Nilikha ng pinuno ng Chaos District ang Chaos Sacred Art at nilinang Chaos Power para makapasok sa hindi pa naganap na Chaos Rank. Para malampasan ko siya. Umatras sa lugar na ito at ibinuhos ang aking puso sa paglikha ng isang supernatural kapangyarihang nakahihigit sa Chaos Sacred Art. Iyon ay kung paano ipinanganak ang Universal Sword Art. Inubos nito ang lahat ng oras ko at
lakas, ngunit hindi ko ito nagawang perpekto. Kung hindi, ito ay naging isa ng pinakadakilang sword art na umiiral. Sayang lang at wala akong sapat na oras. Kumpletuhin ito. Itinala ko ang lahat tungkol dito sa mga pader na bato dito, umaasa. May taong papasok sa lugar na ito, magmamana nito, pagkatapos ay gawing perpekto ito. Nagulat si James sa sinabi niya. Naisip niya, ginawa ng pinuno ng Chaos District ang Chaos Sacred Art. Ay, ang Grand Patriarch of Doom Race hindi ang lumikha nito. Agad na naalala ni James na ang Doom's Grand Patriarch ay nilinang ang Chaos Nine Voices sa ilalim ng gabay ni Zizzle. Ibig sabihin ay pamilyar si Zizzle sa Nine Voices ng Chaos at kahit papaano ay nakilala ang pinuno ng Chaos District. Marahil siya ay ang anak ng pinuno ng Chaos District. Maraming haka-haka kaagad si James. Tumingin ang lalaki kay James at pinutol ang kanyang pag-iisip, sinabing, binata. Bagamat hindi ka hanga-hanga ang iyong cultivation rank, mayroon kang magandang pangangatawan. Ito ay bihirang magkaroon ng Thousand Paths Holy Body. Talagang tugma ito sa paglilinang ang Universal Sword Art, at magkakaroon ka ng mas madaling panahon kaysa sa iba. Naitala ko ang lahat ng aking nilikha tungkol sa Universal Sword Art sa nakapalibot na mga pader. Unfortunately, kulang pa yung last part. Sana maging kayo. Kayang gawing perpekto ito. Unti-unting naging translucent ang katawan ng lalaki, at dahan-dahan ang boses nito. Nang hina. Hindi nagtagal, tuluyan na siyang nawala sa paningin ni James. 4,613. Kabanata 4,613 agad na tanong ni James sa Ancestral Blood Master, Mr. Shrivel, yung babaeng inaway mo dati, Teresa. May alam ka ba tungkol sa background niya? Ang multo ng Ancestral Blood Master ay naninirahan sa loob ng selyo sa loob ni James. Katawan. Ang kanyang pangunahing sarili ay nakipaglaban kay Teresa dati, at alam niya ang kaganapan. Gayunpaman, kakaunti ang alam niya tungkol sa kanya at sa kanyang clone, si Zizzle. Sagot niya, I know of her existence but nothing about her detailed background. Mula sa aking pag-unawa, si Teresa ay palaging isang misteryoso. Pag-iral, siya ay lumitaw sa Doom Race dati at siya ang Chaos Guro ng guro. Pagkatapos ng unang Sky Burial, nawala siya. Gayunpaman, ang misteryosong tao ay lumitaw sa Doom Race at nagsilbing personal kasambahay ng Patriarch ng lahing Doom. Nag-isip si James, alam mo ang tungkol sa Chaos District's leader, ang pinuno ng Endlos, at ang nakatagong ika-10 distrito ng Endlos, ang Chaos District. Bilang powerhouse na umiral bago ang unang Sky Burial, dapat mo ring malaman ilang milestones ng Chaos District's leader, tama ba? Sumagot ang Ancestral Blood Master, hindi, sa kasamaang palad. Marahil ang Chaos. Ang mga pinsala ng pinuno ng distrito ay bumalik, at namatay siya bago ako isinilang. Anuman, tiyak na ang Doom Race sa loob ng Chaos District ay may kaugnayan sa pinuno ng Chaos District. Bilang karagdagan, si Teresa ay konektado din kahit papaano sa kanya. Napabuntong hininga si James at sinabing, sayang. Maaari naming tanungin si Zizzle tungkol dito kung ikaw. Hindi kami pinaghiwalay nang dumating kami sa labas ng teritoryo. Malalaman mo rin ang totoo sooner or later. Sa ngayon, dapat kang tumutok sa pag-unawa sa Universal Sword Art na nakatala sa mga pader na bato. Ito ay isang napakalalim na pamamaraan. Gayunpaman, ang mga kondisyon ng paglilinang ay malupit, at ang isang tao ay dapat magkaroon ng banal na katawan ng Thousand Paths. Tumigil sa pagsasalita ang Ancestral Blood Master. Inalis ni James ang kanyang mga pagdududa at nag-set up ng time formation. Pagkatapos, nagsimula na siya. Pag-aralan ang mga guhit sa dingding na bato. Tinitigan niya ang isang drawing, at nagsimula itong gumalaw. Bigla siyang pumasok sa isang magical lugar na may makapangyarihang sword intent. Napapaligiran siya ng sword energy na sapat na malakas upang agad na pumatay ng isang powerhouse sa tuktok ng ranggo ng Kylem Acme. Tubig. Naramdaman ni James ang pagkakaroon ng landas sa tubig.
Ang water path ay napakalakas at naglalaman din ng sword path. Kapangyarihan. Napansin ni James ang isang patak ng tubig na mabilis na nagbabago sa kanyang harapan. Unti-unti, nag-evolve ito sa sword path. Mababaliw siya sa pagkahilo kapag sinubukan niyang intindihin. Magkasama sila. Gayunpaman, nagawa niyang suriin at pag-aralan ang mga ito. Magkahiwalay. Kaya naman, kinailangan silang isa-isa ni James. Ang mga guhit sa dingding ay naitala ang proseso ng iba't ibang landas ng langit at lupa na bumubuo sa sword path. Bawat ang pagguhit ay mag-evolve sa Kylem Acme rank at sa huli ay magbabago. Sa isang sword path, nalinang na ni James ang iba't ibang landas ng langit at lupa. Kaya, ito, madali para sa kanya na maunawaan ang Universal Sword Art. Lumipas ang oras nang hindi niya namamaliin habang nag-aaral siya ng Universal Sword Art. Unti-unting nag-transform ang katawan ni James, at umusbong ang potent power sa kanya. Dugo at kalamnan. Lumakas din ang kanyang mga buto. 4,614. Kabanata 4,614 na napansin ni James ang pagbabago. Kanyang sarili at agad na sumilay ng isang matangkad na ngiti. Matapos maunawaan ang Universal Sword Art, siya ay dumaan sa isang kumpletong pagbabago, at ang buong katawan ay napuno ng makapangyarihang path powers. Ang path powers ay hindi mula sa kanyang mga pagsisikap sa paglilinang ngunit nabuo mula sa sarili niyang katawan. Sumigaw si James, kaya ito ang tunay na kapangyarihan ng Thousand Paths Holy Katawan. Ang kanyang buong katawan ay naglabas ng path powers ng langit at lupa nang wala siya. Kailangang pakilyusan sila. Matapos magising ang banal na katawan ng Thousand Paths ni James, ang Omniscience Path ay umunlad din at umabot sa huling yugto ng ika-9. Entablado. Bilang karagdagan, ang kanyang pisikal na lakas, kapangyarihan sa linya ng dugo, at espiritual na kapangyarihan ay tumaas din. Naramdaman ni James ang mga pagbabago dahil sa banal na katawan ng Thousand Paths at napabulalas, kamangha-manghang. Nagulat na sabi ng Ancestral Blood Master, akala ko may 1,000. Ang pakinabang ng Path's Holy Body ay ginagawang mas madali para sa isa na linangin ang iba't ibang landas ng langit at lupa. Hindi ko inaasahan ang paggising. Mangyari. Talagang nakakatakot ang Thousand Paths Holy Body ni James. Mayroon lamang siyang isang paunang pag-unawa sa Universal Sword Art at hindi ito maaaring linangin. Higit pa dahil sa kanyang limitadong cultivation base. Malayo pa siya sa pagiging perpekto nito. Masyadong mahina pa rin ang cultivation base ko. Kailangan kong pagbutihin sa lalong madaling panahon. Maabot ang huling yugto ng Permanence Acme rank, at ipasok ang Permanence Boundless rank. Si James ay sabik na magtanim. Gayunpaman, gumugol na siya ng maraming oras. Nag-aaral ng Universal Sword Art at walang alam sa sitwasyon sa labas. Siya dispersed ang pagbuo ng oras at natagpuan na ang 100,000 taon ay lumipas. Nagtataka ako kung ano ang sitwasyon sa labas ngayon. Nagplano si James na umalis sa ngayon. Dahil nakuha na niya ang Universal Sword Art, walang natira sa hall para makuha niya. Basta siya, maaaring mapabuti ang kanyang cultivation rank, maaari niyang ipagpatuloy ang paglilinang ng sword. Ilipat. Tumalikod si James at bumalik sa pinto. Nang sinubukan niyang umalis, hindi pinaganya ang restrictive seal, na nagpapahintulot sa kanya na madaling buksan ang pinto. Habang naglalakad siya palabas, nagsimulang kumalat ang mga mahiwagang guhit sa dingding at mawala. Napansin ni James na naglalaho sila ngunit hindi ito pinansin. Naglakad siya palabas ng ang bulwagan, at isinara ang pinto sa likuran niya. Sa wakas nakabalik ka na. Agad namang lumapit si Waleria at pinagmasdan siya. Napansin niya si James ay iba sa bago siya pumasok. Parang iba't ibang path powers ng naglalabasan ang langit at lupa mula sa kanyang katawan. Paano ka nagbago ng malaki? Nagulat si Waleria. Agad na pinigilan ni James ang kanyang aura at itinago ang kanyang path powers, mabilis bumabalik sa normal. Gayunpaman, napansin niyang nakatutok din sa kanya ang mga tingin ni Sochi at Krilla. 4,615.
Kabanata 4615 awkward niyang hinawakan ang ilong niya. At sinabing, bakit nakatingin sa akin ang lahat? Tinitigan siya ni Waleria at sinabing, who the hell are you? Ano ka pa? Nagtatago sa akin. Ngumiti si James at sinabing, anong ibig mong sabihin? Wala naman akong tinatago. Mayroon. Nabawi mo na ang iyong lakas. Saglit na pinagmasdan ni Waleria si James ngunit hindi niya ito moari. Siya ay sumuko. At mahinang umiling bilang sagot sa tanong niya. Tapos, sabi niya, paano? Madali ba akong gumaling? Gayunpaman, mas mahusay na ako kaysa sa 100,000 taon na ang nakalipas. Humarap si James kay Krilla at tinanong, ano naman sayo? Nakabawi ka na ba? Sa mga sugat mo? Umiling din si Krilla at sumagot, hindi, pero hindi ito makakaapekto sa laban ko. Lakas! Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Ito ay naging 100,000 na taon. Kailangan na nating umalis sa lalong madaling panahon para pigilan ang muling pagkabuhay ni Yala. Tumingin si James kay Sochi. Matapos ang 100,000 taon na hindi nagkita. Sa kanya, mas naging malamig ang aura na naglalabas mula sa kanya. She stood side-like. Isang malaking bato ng yelo na nagbigay ng malamig na hangin. Sa kabila ng napansin niyang pagbabago, walang sinabi si James sa kanya. Tara na, sabi ni James, pagkatapos ay nagsimulang bumaba patungo sa bundok. Sinundan siya ng lahat. Hindi nagtagal, umalis na sila sa bulubundukin at wala na sa Porma Sayon. Ang lahat sa paligid nila ay magulo, at hindi mabilang na mga bitak ang makikita. Ang walang laman sa paligid. Kahit na ang heavenly path ng universo ay hindi kaya. Pag-aayos ng pinsala. Maliwanag na matitinding labanan ang naganap sa loob ng 100,000 taon na ito. Maraming mga Kailam Akmin ang malamang na namatay ng trahedya sa Yala Realm. Tinuro ni Krilla ang isang direksyon at sinabing, tara na. Sa ganoong paraan. Itinago ng grupo ang kanilang mga aura, pumasok sa isang hindi nakikitang estado, at mabilis na naglakbay. Patungo sa gitnang rehiyon. Sa daan, dumaan sila sa maraming laban. Ang Demonium at Yala. Ang mga alagad ng sekta ay nakipaglaban sa mga powerhouse na nakulong sa loob ng Yala Realm. Baligtad ang buong lugar. Hindi gaanong binigyang pansin ng grupo ni James ang mga labanan sa kanilang paligid at mabilis. Sumulong. Hindi nagtagal, nakarating sila sa gitnang rehiyon ng Yala Realm. Sa unahan nila ay isang espiritual na bundok na may makapangyarihang Porma Sayon. Hindi mabilang. Nakabantay sa labas nito ang mga alagad ng Demonium at Yala Sect. Nagtago ang grupo at pinagmasdan ang espiritual na bundok. Bumulong si James, ano ang dapat nating gawin ngayon? Napakaraming bantay. Sa paligid ng pagbuo, hindi tayo makakalapit ng walang tunog. Gagawin namin. Matutuklasan kapag malapit na tayo sa kanila. Kailangan nating gumawa ng paraan. Puwersa. Hindi kumpiyansa si James sa puwersahang pagbibigay daan sa formation. Kahit na mayroon siyang paunang pag-unawa sa Universal Sword Art. At nagising na ang kanyang Thousand Paths Holy Body, nagdududa pa rin siya sa kanya. Kakayahan na kunin ang mga kapangyarihan ng Demonium Sect. Sinabi ni Waleria, kailangan nating makabuo ng isang mas mahusay na plano. She looked at James and asked, maaari mo ba kaming lampasan ang formation ng wala? Sinisira. Saglit na pinagmasdan ni James ang Porma Sayon. Bagamat malakas ang Porma Sayon at malalim, naiintindihan niya ito ng may sapat na panahon. Oo, ngunit kailangan ko ng ilang oras upang pag-aralan ito. Sabi ni Sochi, may paraan ako para mas mapalapit ka. Napalingon ang lahat kay Sochi. Ipinaliwanag ni Sochi, ako ay isang elder sa Demonium Sect, kaya mayroon akong awtoridad na mag-ayos ng mga bantay sa paligid ng Porma Sayon. Sagot ni Waleria, great. Ay lapit mo si James sa formation, kaya niya. Tahimik na buksan ang isang daanan sa pamamagitan ng pagbuo. Maghihintay kami ni Krilla sa labas. Bilang mga backup. Pagkatapos makabuo ng isang plano, ikanaway ni Waleria ang kanyang kamay at nagpatawag ng ilan. Runes. Pagkatapos, ipinamahagi niya ang mga ito sa kanilang grupo. Lahat ay kumuha ng isang rune. Magagamit natin ang mga rune para makipag-ugnayan sa isa't isa.
Pagkatapos ng diskusyon, umalis na sina Sochi at James. Ginamit ni Sochi ang kanyang katayuan bilang elder ng Demonium Sect, at nag-disguise si James. Kanyang sarili bilang isa sa kanyang mga tagasunod. Sa halip na dumiretso sa formation, dinala ni Sochi si James sa palasyo ng Demonium. 4,616. Kabanata 4,616 ang Demonium Palace ay matatagpuan sa ibabaw ng isang espiritual na bundok sa gitnang rehiyon ng Yala Realm. Dinala ni Sochi si James sa Demonium Palace. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng Demonium Palace ay isang lalaking nakaupo sa pinakamataas. Upuan. Casual na nilero ni Ivan ang isang matalim na punyal na naglalabas ng malamig na enerhiya. Pumasok si Sochi sa bulwagan, lumuhod sa isang tuhod, at magalang na sinabi, "Naparito ako. Magkita tayo, sir." Lumuhod din si James sa likod niya nang walang imik. Tiningnan ni Ivan si Sochi na nakaluhod sa loob ng hall at sinabing casual, "Where have nawala ka sa nakalipas na 200,000 taon?" Agad na sumagot si Sochi, "Nasugatan ako sa nakaraang labanan at kailangan kong hanapin isang lugar upang magpagaling. Nagmamadali akong bumalik upang makita ka kaagad pagkatapos makabawi." "Nakikita ko." Hindi nagduda si Ivan sa sinabi niya. Agad siyang nagutos, "The powerhouse is trapped inside the Yala realm. Nalaman ang aming mga plano at sinusubukang sirain ang katawan ni Yala. Kailangan kita." 2/3. Upang magtungo sa espiritual na bundok sa gitnang rehiyon at tumulong sa deputy pinuno upang pigilan sila sa pag-atake sa espiritual na bundok. Naiintindihan. Tumango si Sochi, tumayo, at lumabas ng bulwagan. Tumayo si James at sinundan si Sochi palabas ng hall. Naglabas ng utos si Ivan. "Ipasa ang aking order para sa lahat ng Demonium Sect at mga alagad ng Yala Sect, maliban sa mga nagbabantay sa espiritual na bundok sa gitnang rehiyon, upang tumungo at patayin ang mga powerhouse na nakulong sa loob ng Yala realm sa loob ng 1,000,000 taon." Di nagtagal pagkatapos na may hatid ang kanyang utos, ang Demonium at Yala Sect kumilos ang mga alagad. Samantala, dinala ni Sochi si James sa gitnang rehiyon. Pagdating, Sochi nakipagkita sa deputy leader ng Demonium Sect. Matapos magsumbong sa deputy leader, pansamantalang nagkaayos ang dalawa. Matagumpay ding naitalaga ni Sochi si James bilang tagapangalaga ng isa sa mga zone sa gitnang rehiyon, na nagpapahintulot sa kanya na makalapit sa Pormasayon. Dahil sa kanyang posisyon, ang ibang mga disipulo ng Demonium Sect ay hindi nang ahas na sabihin kahit ano tungkol sa kanya na papalapit sa Pormasayon. Lumipas ang 3 buwan sa isang kisap mata. Sa nakalipas na 3 buwan, binabantayan ni James ang gitnang rehiyon at madalas na pumunta upang suriin ang pagbuo. Matapos pagmasdan ng Pormasayon, babalik siya sa kanyang tirahan para maintindihan ito. Gayunpaman, ang pagbuo ay personal na itinakda ni Ivan. Kaya, si James ay hindi kayang basagin ito ng ganoon kabilis. Bumisita ulit si James sa formation. Tumayo siya sa malayo at pinagmasdan ang mahiwagang salita na puno ng mahiwagang kapangyarihan na umiikot sa Pormasayon. Binago ni James ang mga mahiwagang salita sa kanyang isip sa pinakasimpleng anyo ng mga inscription at dahan-daw ang binago ang mga ito sa mga advanced na inscription sa pagbuo. Pinagdaanan niya ang lahat ng naunawaan niya tungkol sa pagbuo. "Anong ginagawa mo?" Biglang isang boses ang pumutol sa kanyang iniisip. Agad na bumalik si James sa realidad. Lumingon siya at nakita. Lumapit si Zel'Onath sa kanya. Buti na lang at nagbago na ng anyo at aura si James noon. Pagpasok sa Demonium Palace, agad siyang lumuhod sa isang tuhod at magalang na sinabi, "Sir." Tanong ni Zel'Onath, "Anong ginagawa mong palihim dito? Sino ka?" "Maglingkod." Sumagot ng totoo si James, "Naglilingkod ako kay Elder Sal Ines. Nagpatrolya ako sa lugar at napansin ang pagbuo dito na naglabas ng isang misteryosong kapangyarihan at hindi maiwasan. Tingnan mo ulit." Sinabi ni Zel'Onath, "Maaari kang bumangon." 4,617. Chapter 4,617 Tumayo si James pero ibinaba niya ulo, iniiwasan ang tingin ni Zel'Onath.
Casual na sinabi ni Zeloneth, personal na inilatag ng deputy leader ang pagbuo. Sa iyong cultivation rank, baka hindi mo ito maintindihan. Kahit na pagkatapos ng paglilinang ng mahabang panahon. Oo, syempre, paulit-ulit na tumanggo si James. Ligtas naman dito. Magpatrol ka sa ibang lugar. Matapos mag-iwan ng ilang salita si Zenlonth, pinag-cross niya ang kanyang mga kamay sa likod at umalis sa lugar. Hindi na nagtagal si James at mabilis na umalis para magpatrolya sa ibang lugar. Nang matapos ang kanyang pagpapatrol ay bumalik si James sa kanyang tirahan. Pagbalik niya sa bahay ay agad siyang pinuntahan ni Sochi. Itinulak niya ito. Pinto, pumasok sa tirahan, at pumasok sa kanyang silid. Nag-set up si Sochi ng isang porma sayon upang hadlangan ang pagtuklas ng iba pang mga magsasaka at nagtanong. Kumusta ang pag-unlad? Umupo si James sa isang upuan sa tabi niya at same time na sinabi, makapangyarihan ang porma sayon. At malalim. Ang aking cultivation days ay limitado, kaya kailangan ko ng kaunti pang oras. Ito ba ay gagana? Medyo naiinip si Sochi matapos maghintay ng ilan buwan. Confident na sagot ni James, syempre. Bigyan mo pa ako ng 10 taon. Gagawin ko talaga. Ma-decipher ang pagbuo sa loob ng 10 taon. I promise makakapasok tayo. Ang pagbuo ng hindi nag-trigger nito o nakakapukaw ng anumang atensyon. Sige. Bibigyan pa kita ng 10 taon. Kung hindi mo maintindihan, hahanap ako ng iba. Paraan. Pagkatapos mag-iwan ng ilang salita, pinahiwa-hiwalay ni Sochi ang porma sayon at naglakad palabas ng pinto. Nag-set up si James ng time formation sa paligid ng kanyang tirahan at nagsimulang pag-aralan ang pagbuo. Lumipas ang oras araw-araw. Ang matinding labanan ay patuloy na sumiklab sa buong Yala Realm. Nang mabuksan ang Yala Realm, maraming magsasaka ang pumasok. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay pinatay sa nakalipas na 100,000 taon. Mga buhay pa ay mga totoong powerhouse na umabot sa Kylem Acme rank. Gayunpaman, kahit na ang mga ordinaryong Kylem Acme ay madaling target sa sekta ng Demonium. Ang mga nangungunang powerhouse ng Demonium sect na sina Yvonne, Zeloneth, at ang 4 Grand Mages, hindi pa lumahok sa mga laban. Walang sinuman sa Yala Realm ang magagawa. Mabuhay kung sila ay makisali. Alam ng natitirang mga powerhouse kung ano ang mangyayari sa huli. Dahil sa ayaw sumuko, may iilan na humakbang at tinipon ang mga natitirang nilalang. Sa Yala Realm, bukod sa ilang powerhouses na piniling manatiling nakatago, halos lahat nagsanib puwersa upang labanan ang Demonium at Yala sect. Ang Demonium at Yala sect's powerhouses ay mabilis na nagtipon sa gitnang rehiyon upang labanan ang mga ito. 10 taon ang lumipas sa isang iglap. Inilaan ni James ang kanyang oras sa pag-aaral ng pagbuo sa panahong iyon. Boom! Isang nakakabinging pagsabog ang nangyari sa labas. Marahas na nanginig ang tirahan ni James, at isang shockwave ang hamampas sa kanya. Mabilis niyang naiwasan ang shockwave, ngunit agad na nahati ang kanyang tirahan. Kalahati. Napinsala din ng puwersa ang walang laman at lupa. Agad na lumapit si Sochi sa kanya at nag-aalalang nagtanong, sigurado ka ba? Deciphering ang formation. Nakita ni James ang mga shockwave mula sa mga labanang nangyayari sa labas at nagtanong, ano ang nangyayari? Sabi ni Sochi, sa mga nilalang na pumasok sa Yala Realm, mayroong isang powerhouse na tinatawag na Phalon Snyder. Siya ay kapantay ng Demonium sects. Grand Mages. Nagtipon siya ng isang malaking grupo ng mga powerhouse at inilunsad isang ganting atake. Ito ang perpektong pagkakataon na pumasok sa porma sayon at sirain katawan ni Yala. Mabilis na nagsagawa ng scan si James sa sitwasyon sa labas. Nakita niya ang mga miyembro mula sa Demonium sect at Yala sect ay nagtipon upang labanan ang grupo ng mga powerhouse. Maaari ko nang buksan ang formation ngayon, sabi ni James. Alam din niyang kailangan nilang samantalahin ang pagkakataon. Tara na, lumiwanag ang mukha ni Sochi. 4,618. Kabanata 4,618 ang layunin ni James ay guluhin ang plano ni Yvonne at iligtas ang mga magsasaka na pumasok sa Yala Realm.
Bagaman marami sa kanila ang namatay ng malubha sa nakalipas na 100,000 taon, doon ay nakaligtas pa rin. Nais ni James na makatipid hanggat maaari, kahit na ito ay isang buhay lamang. Si Sachi naman ay gustong palitan ng bangkay ni Yala para masipsip ang lakas ng mga namatay na magsasaka upang lumakas para makabalik siya sa Aeternus distrito para sa paghihiganti. Inakay ni James si Sachi sa formation. Ang malayong labanan ay nagdulot ng malawakang pagkawasak, at ang Yala Realm ay nagpapatuloy. Ang bingit ng pagbagsak. Gayunpaman, nag-set up si Yala ng isang formation sa paligid ng Yala Realm bago siya kamatayan, na humadlang dito sa ganap na pagkawasak. Samantala, ang gitnang rehiyon kung saan nakaimbak ang kanyang katawan ay nagkaroon ng porma sayon. Ginagawa itong medyo ligtas na sona. Naiinip na sabi ni Sachi, bilasan mo. Noong kasama si James, ginamit ni Sachi ang kanyang tunay na pangalan. Gayunpaman, pinananatili niya siya. Pagkakakilanlan bilang Sal Ines Main sa Demonium Sect. Tumayo si James sa harap ng porma sayon, itinaas ang kanyang kamay, at isang mahiwagang inscription lumitaw. Ito ay isang inscription na kanyang binago mula sa porma sayon. Mga inscription. Ang inscription ay kapareho ng ginamit sa pagbuo ng porma sayon. Lumipad ito patungo sa pagbuo at lumubog. Biglang may nabuong crack sa formation. Bago pa makapag-react si James, Sachi ay sumugod sa siwang. Mabilis namang sumunod si James sa likod niya. Pagpasok pa lang nila sa formation, ang pinagsanib ang crack. Matapos makapasok sa porma sayon, isang espiritual na bundok ang nakita. Naramdaman ni James ang isang masaganang Empyrean spiritual energy at ang enerhiya ng mga patay na magsasaka na naipon sa lugar. Ang espiritual na bundok ay isang malakas na forma sayon ng akumulasyon. Pagkatapos magkaroon, umiral ng napakatagal, mayroon ang Empyrean spiritual energy ng Yala Realm. Naipon. Bulalas ni James, ang enerhiya dito ay napakarami. Si Sachi naman ay mabilis na hinanap ang bangkay ni Yala sa ibabaw ng isa. Mga bundok. Nagmamadali siyang umakyat sa bundok sa isang iglap. Ang core ng formation ay matatagpuan sa isang bukas na lugar sa ibabaw ng bundok. Ang pangunahing rehiyon ay napapaligiran ng mahiwagang mga inscription na patuloy. Pinaikot ito. Isang kristal na kabaong ang makikita sa gitna ng core. Isang babaeng nakasuot ng puting damit ay payapang nakahiga sa loob ng kabaong. Bagamat matagal na siyang namatay, hindi nabulok ang kanyang katawan. At namumula ang mukha niya. Mukhang nakatulog siya ng malalim. Naramdaman ni James ang kapangyarihan ng 9 voices of chaos sa kanyang katawan. Ito ay isang nakakatakot na puwersa na nilikha ng pagsasanib ng 9 tones. Ako na ang bahala sa lugar na ito. Sumilay si Sachi na may matangkad ng ngiti at kumaway. Kanyang kamay. Isang nakakatakot na puwersa ang lumitaw, na inilipat ang kristal na kabaong palayo sa core ng formation. Mabilis na naglakad si Sachi patungo sa core at agad na napalibutan ng mahiwagang porma sayon. Tuwang-tuwa siyang sumigaw, napakalakas. Ang enerhiya dito ay napakahusay. Kung ako absorb lahat, maperpekto ko ang demon eyes ko at sa wakas ay kukuha na ako. Paghihiganti sa Aeternus District. Sa wakas, mababawi ko na ang lahat ng meron ako. Nawala. Sachi finally revealed a smile. Nagsumite siya ng isang paraan ng paglilinang at nagsimula. Sumisip-sip ng enerhiya sa lugar. Nagdilim ang kanyang mga mata at nagsimula ng mabilis. Nilalamon ang nakapaligid na Empyrean spiritual energy. Samantala, hindi pa rin tumitigil ang pamamaslang na nangyayari sa labas. Bukod sa mga powerhouse na nakulong sa loob ng Yala Realm, marami sa ang mga alagad ng Demonium at Yala Sect ay sumuko rin sa labanan. Anuman ang kanilang pagkakakilanlan, ang enerhiya ng namatay ay magtitipon patungo sa espiritual na bundok sa gitnang rehiyon at sa huli ay naging kapangyarihan ni Sachi. Napakunot ang noo ni James sa nakita ngunit hindi nakialam. 4,619. Kabanata 4,619 na lumapit si James sa kristal. Kabaong at tiningnan ang katawan ni Yala. Si Yala ay may magagandang tampok sa mukha at mala perlas na balat na may haplos ng
Kabagsikan, hindi mukhang isang taong namatay sa mahabang panahon. James murmured, gustong ibalik ni Weylia ang katawan ni Yala dahil ang gustong pag-aralan ng pinuno ng Theas sect ang kapangyarihan ng Nine Voices ng Chaos. Minsan siya, naiintindihan ito, ang pinakamalaking armas ng Chaos District ay magiging walang silbi. Laban sa siyam na distrito ng Endlos. Sa hinaharap, ang Chaos District ay nasa A. Malaking kawalan kung sumiklab ang labanan. Siya ay mula sa Chaos District, kaya gusto niya ang pinakamahusay para sa Chaos District. Kaya naman, napagpasyahan niyang kailangang sirain ang katawan ni Yala. Itinuon niya ang kanyang kapangyarihan sa kanyang palad at hinampas ang kristal na kabaong. Basag. Ang kanyang nakakatakot na puwersa ay tumama sa kristal na kabaong at nagdulot ng napakalaking pagsabog. Ang kristal na kabaong ay nabasag sa mga pira-piraso, at ang bangkay ay nahulog sa lupa. Ang malakas na atake ni James ay winasak ang kristal na kabaong, ngunit ang katawan ni Yala nanatiling hindi nasaktan. Muli niyang itinaas ang kamay at inipon ang buong lakas. Boom! Inatake ng kanyang malakas na puwersa ang bangkay at nagdulot ng dagandong. Kumalat. Ang puwersang tumatagos ay nasira ang pagbuo sa paligid ng espiritual bundok. Samantala, lumutang si Sachi sa hangin, tahimik na sumisipsip ng enerhiya sa lugar. Tuwang-tuwa siya tungkol sa paglakas at hindi mapakali. James. Matapos mabaigo ang pagtatangka ni James na sirain ang katawan ni Yala, biglang lumutang ang katawan. Malayo sa malayo. Mabilis itong nakatakas, at maging si James ay hindi nakapag-react sa oras. Ang espiritual na bundok ay biglang gumuho. Lumutang si James sa hangin. Ngunit ang katawan ay wala kahit saan. He murmured, I must have successfully. Nasira ang katawan niya, tama ba? Biglang nakaramdam ng panginginig si James sa kanyang gulugod na parang may tinatitigan. Kanya. Bigla siyang lumingon at nakita niya ang isang magandang babae na nakasuot ng puting damit. Na naglabas ng ethereal aura na lumulutang sa di-kalayuan. Diretso ang tingin ng babae kay James. Napaka-ruthless mo, binata. Wala akong hinaing sa iyo, kaya bakit? Sinusubukan mo akong pawiin. Umalangaw-ngaw ang kanyang malamyos na boses. Kinusot-kusot ni James ang mga mata at napaatras ng ilang hakbang. Nararamdaman niya. Nakakatakot na enerhiya na nagmumula sa kanya at maingat na tinitigan ang babaeng nasa harapan niya. Mag-ingat ka, James. Napakalakas ng babaeng ito. Pinaalalahanan siya ng phantom body ng Ancestral Blood Master. Siya ay isang taong nalampasan ng kailang boundless rank. Hindi ko pa. Nakakaramdam ako ng aura na katulad niya noon, at hindi ko matiyak kung anong rank niya. Siguro, nakapasok na siya sa Chaos rank, or, at the very least, she's at the Quasi-Chaos rank. Nabigla si James sa sinabi niya. Napaisip siya, buhay si Yala. Isa. Sa kanyang pangunawa, nasa Quasi-Chaos rank na si Yala sa Sky Burial. Kahit na pinatay siya ng Chaos Master, siya ay isang makapangyarihan. Pag-IRL, malas lang niya na ang Chaos Master ay mas malakas kaysa sa kanya. Ikaw ba si Yala? Tiningnan siya ni James ng masama. Hindi siya sigurado sa pagkakakilanlan ng babae. Patay na raw si Yala. Bago ang kanyang pagpanaw, gumawa siya ng isang plano na sumipsip ng napakalaking halaga. Enerhiya upang may sigawa ang death if I always. Naisip ni James sa kanyang sarili, maaaring natapos na niya ang kamatayan. If I always at nabuhay na mag-uli. Maraming ideya ang nagsimulang bumaha sa isipan ni James. Tinitigan niya si Yala ng masama habang siya naghintay ng sagot niya. 4,620. Kabanata 4,620 ang matangkad, payat na babae sa tahimik na lumutang ang puting damit. Napaka-elegante niyang tingnan, at ang mga mata niya malinaw na kristal. Ethereal at pure ang aura niya, ibang-iba sa kung ano kay James. Narinig tungkol sa kanya. Kaunti lang ang alam ni James tungkol kay Yala. Gayunpaman, ang kanyang alagad, si Yvonne, ay lumikha. Ang Demonium Sect, isang tiwaling sekta. Bukod dito, ito ay Rumord Yala. Isinaayos ang kanyang muling pagkabuhay bago ang kanyang kamatayan. Kaya naman, nagtapos si James. Hindi siya mabuting tao.
Haha, tumawa si Yala at sinabing, nakakatuwa ka talaga, binata. Ikaw. Nais akong patayin ngunit hindi ko sigurado sa aking pagkakakilanlan. Bagamat hindi direktang sinagot ng babae ang kanyang tanong, masasabi sa kanya ni James. Ay tama. Anong gusto mo? Tiningnan siya ni James ng masama. Haha, natawa si Yala sa sinabi niya. Nakakatuwa ka. Sinubukan mo akong patayin pero ngayon tinatanong mo ako kung ano ang gusto ko. Matapos ang maikling pag-uusap ni James, tumingin siya kay Sachi, na nasa hindi kalayuan. Palayo, at napansin niyang sinisipsip niya ang Empyrean spiritual energy sa lugar. Matapos maramdaman ang masamang aura mula kay Sachi, sumimangot siya at sinabing, meron siya. Napaka-demonic energy at mabilis na bumubuti ngayon. Siya ay walang alinlangan. Maging salot ng siyam na distrito sa hinaharap. Sa sandaling iyon, nagpahayag ng pagkapuot si Yala kay Sachi, at ito ay maliwanag. Binalak niyang patayin si Sachi. Naramdaman agad ni James ang kanyang layunin sa pagpatay. Mabilis siyang nag-flash sa harap ni Yala at sinabing, napakaawan niyang tao at walang pagpipilian kundi ang maglakad sa ganoong landas. Ngumiti si Yala ng mapanukso at nagtanong, sa tingin mo ba mapipigilan mo ako? Sagot ni James, hindi naman. Ngunit hindi siya ang iyong pangunahing pinagkakaabalahan ngayon. Ikaw, dapat lutisin ang labanan sa labas. Lahat ng nasa labas nag-aaway dahil sa iyo. Ang iyong alagad, si Yvonne, ay pumatay ng hindi mabilang na buhay para buhayin ka. Malumanay na sagot ni Yala, ano ang kinalaman nito sa akin? Natigilan si James. Di ba alagad mo si Yvonne? Hindi ba ikaw ang nagtatag ng Yala sect? Nagtanong. James. Bumaba si Yala mula sa langit at bumagsak sa lupa. Tumingin siya sa guho sa unahan at iniunat ang kanyang mga payat na daliri. Pagkatapos, bahagyan niyang tinapik ang hangin, at ang mga guho ay bumukas upang ipakita ang isang napakalalim na hukay. Isang porma sayon ang nasa loob ng malalim na hukay, at sa gitna ay isa pang kabaong. Hindi tulad ng unang kabaong, ito ay itim at naglalabas ng itim na ningning. What the hell? Natigilan si James at hindi alam kung ano ang nangyayari. Malumanay na sagot ni Yala, malamang siya ang Yala na sinasabi mo. Nagtataka siyang tiningnan ni James at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Napabuntong hininga si Yala at nagpaliwanag, mahabang kwento. Siya ang kambal kong kapatid, si Zuri. Sam Ares. Bagaman kambal kami, isinilang kaming ganap na magkaiba. Ipinanganak akong may Divine Path body, ngunit mayroon siyang demonic body. Walang nakakaalam na may kambal ako. Ate, ako nga ang gumawa ng Yala sect, pero madalas niya akong ginagaya. Habang lumilibot sa sekta,